Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na PBBM umatras. Nako, muntik masuntok si Junior. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan lumabag sa security protocol ni President Xi Jinping ng China sa paglapit nito kay President Jinping yan. Okay, sabi po dito sa caption ng News 5. Ang hirap lapitan talaga, sabi po ni President Bongbong Marcos Jr. Ikwinento ni President Bongbong Marcos Jr. ang pakikipagkamay at maikli nilang pag-uusap ni Chinese President Xi Jinping sa APEC Summit sa South Korea nitong Sabado. Every time he comes surrounded by his security, ang hirap lapitan. Nakakahiya hindi pa ako bumati saad ng Pangulo dito po sa Philippine media, Binati raw ng Pangulo ang China na magiging host ng APEC sa susunod na taon. Ayan mga kabayan, ano po ang inyong masasabi dyan, Nako, tingnan nyo the president is breaking the security protocols, ganyan po kalupit ang ating presidente. Sa nakita ko nga yung post ni sino to? Ni Doc Lorraine Badoy, Sabi niya doon mas may itikit pa, si former President Duterte, mas may class pa si former President Duterte kaysa po kay President Bongbong Marcos Jr. Ito naman po ang naging komento ni Sir E.B. Hugalbot. Sabi niya po dito, matapos niyang i-bash ang China sa ASEAN Summit. Ito siya, sa APEC Summit, breaking diplomatic and security protocols para lang sa photo op for BBM's domestic audience in exchange for becoming the clown in the world's stage. Ayan, nako, na pathetic bangag talaga. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. Sa mga pro-China dyan, sabi po dito kasi, pro-China kasi si Duterte. Ano Anticlair? Amo mo patawa biglang lumapit sa China. Ayan, nagmamakaawa pa. Alam na niya na ibang bansa, okay yung China sa kanila. Okay? Ngayon, ang Pinas lang ata di okay sa China. Aray ko po. Baka luluhod si bangag niyan. Baka daw luluhod si bangag niyan. Mali ang binangga mo. Ayan, USA. Nakapa. Nalalaman betse pala China. Okay, ang US daw at China ay magkaibigan mga kababayan. Sabi pa dito, panindigan mo pagiging anti-China mo. Oo nga Bakit kaya ganito? Ito si President Bongbong Marcos yung kaibigan mo na dublikara, Pagkaharap yung isang kaibigan, ganito ang sinasabi sa isang kaibigan, Tapos pagharap naman yung isa, ganito naman ang sasabihin sa isa. Nako po, delikado po ang ganitong kaibigan mga kababayan, Kumbaga trahidor po ang ganitong kaibigan,
Trahidor po ang ganitong kaibigan, klaseng kaibigan mga kababayan. At eto, ang balita naman po mula sa Abante News Online, sabi po dito, PBBM natakot masuntok ng security ni Xi Jinping. Aba, tingnan nyo na. Natakot masuntok. Eh, ikaw ba naman, you're breaking diplomatic and security protocols. Eh, talagang masusuntok ka niyan. Kahit presidente ka pa, no? You must respect, no? Kailangan natin igalang ang ibang bansa, yung mga leader ng ibang bansa. Lalo na yung kanilang mga security, no? Di porket presidente ka, you all have the rights. Kung anong gusto mong gawin, ay yun na talaga. Hindi po pwede ang ganun mga kababayan. Bawat bansa ay mayroon pong tinatawag na security protocols. Maging ikaw, President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Alright. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Samantala, ito. Sino ba ang sinungaling sa kanila ni Digong? Sabi po dito no, sa clip na ito. Ito, papakinggan po natin to at sabay-sabay po nating sabihin kung sino ba talaga ang mas sinungaling kay President Bongbong Marcos Jr. At kay former President Duterte. Ito po. Let me tell you, as president, I am going to give you a run for your money. Just last month, I had to read 4,057 pages of the General Appropriations Act for 2025. Because I reviewed it, analyzed it, and yes, in parts, vetoed it. And so for those of you, and up to now, I cannot find those damned blank items. You'll keep looking, but I really am convinced that they simply do not exist because it is not allowed to exist. So for those of you who think the presidency is just handshakes, photo ops, I assure you that fine print is alive in my office as well. A few moments later. Noong pong isagawa po ang budget, definitely hindi po detalyado ang kanyang pagkakaalam kung ano ba ang mga insertions ng mga nasabing senador. Pero ngayon po, dahil nakita po talaga at napansin po talaga ng Pangulo na anong nangyari sa pondo para sa flood control projects. Good morning, everyone. Yes. Kami yung reaction sa inyo regarding reaction sir regarding sa allegation po ni former President Duterte regarding sa black item. He's lying. He's a president. He knows that you cannot pass a GAA without with a blank. He's lying. He's lying because he knows perfectly well that that doesn't ever happen. Sa kasaysayan ng buong Pilipinas, hindi pinapayagan na magkaroon ng item ang GAA ng hindi nakalagay kung ano yung project at saka ano yung gastos, ano yung pondo. So, kaya nga mga kababayan, nilalagay po nila sa unprogrammed funds, di ba? Unprogrammed funds, di ba? Nilalagay po nila doon para madali nilang makurakot, madali nilang mailagay sa flood control project, kung ano-ano pang mga ghost project. Nako po. It's a lie. I was watching the news earlier today and people were saying, it's 4,000 pages. Paano namin ibubusisiin yan? Ang gaganto, para titignan namin isa-isa. Hindi na lang. Meron namang kopya that's available on the website of DBM. Tignan ninyo, huwag na ninyong busisiin isa-isa. Hanapin nyo yung sinasabi nila na blank check. Tignan ninyo kung meron kahit isa. Para mapatunayan na tama ang sinasabi ko, kasinungalingan yan. Ay mga kabayan, sino po bang sinungaling sa kanilang dalawa? Sa palagay ko po sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, nako mapapatunayan natin na talagang sinungaling itong si President Bongbong Marcos Jr. kaysa po kay former President Duterte. Di ba? Ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, may ipapakita pa po tayong video. No? Patungkol naman po ito kay Redon. Di ba? Si Redon kasi mga kabayan, napakaingay ngayon eh. No? Patungkol po sa Dolomite beach project na yan ng Duterte administration. Eto, ipapakita po natin kung bakit galit si Redon sa Duterte. Eto pala
O, pakinggan po natin ito mga kabayan. Sinipa ni former President Rodrigo Roa Duterte si Ridon dahil panay biyahe gamit ang taxes natin. Nako po, kaya pala galit na galit si Ridon dahil sinipa ito. Inalis sa pwesto ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Presidential Commission for the Urban Poor, Chairman Terry Ridon at mga commissioners na ahensya dahil sa sunod-sunod na biyahe sa ibang bansa gamit ang pondo ng gobyerno. Makibalita tayo kay Rosalie Cos. Si Pangulong Rodrigo Duterte ang nagkumpirma na tinanggal na niya sa pwesto ang chairman ng Presidential Commission for the Urban Poor na si Terry Ridon at mga kasama nitong commissioners dahil sa junkets. Dagdag pa ng Pangulo, maraming beses na nagbiyahe si Ridon kahit katatalaga pa lamang sa pwesto, subalit iilang beses pa lamang na nagko-convene ang komisyong kanyang pinamumunuan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang awarding ceremony para sa mga child-friendly municipalities at cities sa bansa sa Malacanang kahapon. Ako naman, no personal reasons really to parin except that you had too much too soon. He was appointed September and he traveled about 7 times. And to think that the office is an urban poor agency, I cannot understand why you have to be there at every powwow in the international scene. Henceforth, I said, everybody must get the permit from my office. Kaya naman nagbabala na rin ang Malacanang laban sa mga opisyal ng pamahalaang gumagamit sa pondo ng pamahalaan para sa mga personal na biyahe sa labas ng bansa. I think the President has given topmost priority to running after government officials who are engaged in junketing, no? Or for the government junketeers, that's a correct term. Tinanggal din ng punong ehekutibo ang mga PCUP commissioners. Nilinaw naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque na hindi ina-abolish ang PCUP o inaalis ang lahat ng mga kawani nito. So yan mga kabayan, no? Ngayon, sa panahon, ayan, si Ridon muna pag-usapan natin. Kaya pala galit na galit ang hinayuntak na ito kasi tinanggal pala ito ni former President Duterte. Labas ka ng labas ng bansa. Gamit ang tax ng Pilipino, 'di ba? Mahiya naman kayo, 'di ba? Ngayon naman, pag-usapan naman po natin yung PBBM admin, no? 'Di ba? Kung lumabas sila ng bansa, 'di ba? Yung entourage na sinasabi. Napakarami po nila. Nayutak naman mga kaubayan, tax po natin ang ginagamit diyan, no? Kung transparent talaga ang administrasyong ito, sinasabi nila di ba? That they are transparent. Bakit hindi nyo ilabas yung mga listahan ng mga taong gobyerno na labas ng bansa natin kahit wala namang pakialam? Di ba? Yung mga sumasama sa inyo pag kayo ay pumupunta sa ibang bansa. Di ba? Napakalaking pera pong pinag-uusapan dyan, and I think magkano ba ang travel fund ng Pangulo? Billion ba? Billions yata no? Anyway mga kabayan, gusto ko lang i-share ito. Gusto ko lang pong what I'm trying to point out dito, kaya pala galit si Ridon kasi nasipa pala ito nung panahon ni former President Duterte. Bakit nandito to sa ano? Dapat hindi na ito nakakabalik sa gobyerno, di ba? Baka ngayon, tingnan niya ninyo kung ilang beses nang lumabas si Ridon mula ng, di ba? Baka naman labas na naman niya yun si Ridon, gamit ang tax ng Pilipino. Nako, mahiya ka naman. Alright. At ito mga kabayan, pasadahan na po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang mainit na balita na dapat malaman ng taong bayad at tila ayaw ipalabas ng mga bayarang media. Tila sadyang walang baho ang hindi aalingasaw at walang lihim ang hindi mabubunyag dahil kahit anong pilit na pagtakip ng gobyernong ngagba ay hindi na talaga mapipigilan ang paglabas ng katotohanan. Nang dahil sa talamak na korupsyon na nangyayari ngayon sa Pilipinas ay tila wala ng foreign investor
senador ang gugustuhin pang mamuhunan sa ating bansa. Gaano kaya ito katotoo? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Sa gitna ng mga aligasyon ng garapalang korupsyon sa bansa, umapila si Pangulong Marcos Jr. sa mga banyagang mamumuhunan na patuloy na magtiwala sa kakayahan ng mga Pilipino. Sa kanyang departure speech bago bumiyahe patungong Busan, South Korea, ay tila hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga negosyante sa rehiyon na maglagak ng puhunan sa Pilipinas. Giit ni Marcos, determinado ang kaniyang administrasyon na palawakin ang mga oportunidad sa kalakalan, enerhiya at digital transformation. Kung matatandaan ay tila agaran niyang ipinahinto ni South Korean President Lee Jae-myung ang 28.7 bilyong infrastructure loan para sa Pilipinas dahil umano sa pangambang malulustay lamang ito sa katiwalian ang pera ng kaniyang mamamayan. Ito'y patungkol sa mga isyong kinakaharap ng Administrasyong Marcos kaugnay ng mga maanumalyang flood control projects. Kaya naman tila hindi nga napigilan ng ilan sa ating mga kababayan na questionin ang panawagan ng Pangulo sapagkat dapat muna aniyang linisin ng gobyerno ang imahe nito laban sa isyu ng korupsyon bago humingi ng tiwala mula sa mga dayuhan. Para sa bupang detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Napatunayan na natin ha, tangin na mo ha. Gobyerno to, napatunayan na natin, ninakaw yung mga pera natin. Wala ba kayong gagawin to compensate? Diba? Parang ganoon eh. Wala ba kayong gagawin? Sabi ko nga sa inyo. Kaya nga ito, meron nung itong balita na ito na matindi ba na to ha. Ito. Panoorin natin ito ha. Dahil ito, ladies and gentlemen, hindi lamang po dun sa tax na apektuhan. Ha? Pati ho sa pagtaas ng, naku, buti. Kung OFW ka, masaya ka dito. O kasi malaki pera mo, napapadala mo. Pero kung taga dito ka, naku po, hindi ka nakakatuwa. Kasi tandaan ninyo, pag tumaas ang dolyar, ang taas po ng bayarin. Ibig sabihin no, tataas lahat. Sumadsad sa mahigit 59 pesos ang halaga ng dolyar ngayong araw, ang pinakamababang palitan ng piso kasaysayan. Pinakamababa daw ayon sa kasaysayan ng bansang Pilipinas. Ito na ang pinakamababa. Hindi ko talaga makita kung anong apog na mga bayarang vlogger itong mga tanso na ito para ipagtanggol pa si Marcos. Lalo na yung mga bayaran, di ba? Punta kayo kay Sir Jack, sa page ni Sir Jack. Meron siyang inireveal doon na isang bayaran. Kakadiri, yung nagbayad pa man din. Kakilala ko. Yung binayaran, yung pambumabanat sa akin. Wala talagang tunay na kaibigan sa politika, no, mga kababayan. Ha? Hindi, meron kasi ako, wala akong problema magkaroon ako ng kaibigang dilawan, pinklawan, tanso. Wala akong problema dyan, okay lang. Ha? Pero yung pe-personaling ka, yan yung nakaka-bullshit. Kasi kakilala ko, kaibigan ko, nakasama ko pa itong ulul na to eh. Tapos biglang pagbabayad ka dun sa isang vlogger, na yung vlogger na yun, pag makabanat at magpakalat ng fake news sa akin, matindi. Pero okay lang, ganun talaga buhay. Yeah? Pero ang hindi ko maintindihan, kung paano nila na-atim na ganito na nangyayari sa Pilipinas, bumabagsak na talaga ekonomiya ng Pilipinas, sumasadsad na, dumadaus-dus na, ika nga. Diba? Dumadaus-dus na, sabi nga ni Sangkay, na ibabangon tayo sa pagdaus-dus. Sa Talano Gold. Dumadaus-dus na tayo, kaya pa nilang ipagtanggol ito si Marcos. Yun ang hindi ko maintindihan. Po sa Bangko Sentral, posibleng sinasalamin nito ang pag-aalala ng merkado sa ekonomiya na apektado ng anomalya sa mga flood control project. Ang epekto nito sa presyo ng mga bilihin sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Ang iskandalo sa bilyong-bilyong pisong kickback sa mga anomalyang flood control projects mukhang may tama na pati sa halaga ng piso. Ngayong araw kasi, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar sa all-time low na 59 pesos and 13 centavos. Alam mo, sa tingin ko hanggang hindi nasusolusyonan itong korupsyon, aabot to sa 60. Hindi na ako mahal na ng gadget na bibili natin. Naku, patay tayo dyan.
kontra dolyar, ang pinakamahinang level ng piso sa kasaysayan. Sa intraday trading, sumampa pa ito sa 59 pesos and 20 centavos kontra dolyar. May pampahayag, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na posibleng sinasalamin ito ang pangamba ng merkado sa posibleng pagbagal ng paglago ng ekonomiya dahil sa mga kontrobersiya sa infrastructure projects. Ayon sa isang kongresista, makikita rito ang korupsyon, isa ring economic issue. Pero sa isang panahon kung saan mataas yung distrust, mataas yung nakikita na usapin ng corruption. Para lang pumantay yung tinitingnan ko kasi medyo hindi pantay. Hindi tayo nasa-surprise na may ganitong epekto. So habang sinasabi ng iba that corruption is a political issue, more than that, corruption is an economic issue. Ayun. Hindi ko maintindihan bakit ini-interview pa ng media yung mga makakaliwa na alam naman natin sumusuporta sa mga kasamahan. Ha? Hindi kasi, kaya nga CPP, NPA, NDF yan magkakasama sila. Maaring legal sila, legal front nga, pero magkakasama pa rin. Kaya yung tiisin yan, media, na itong mga ganito ini-interview nyo pa. Ang kasama nila, CPP, NPA, NDF yan ang pangalan nila. Hindi ko maintindihan bakit nyo pa pinag-aaksaya ng panahon itong mga ito. Ngayong nasa all-time low ang piso, hindi maiwasan ng mga consumer na mangamba. Hindi, sabi kasi naman nila, akbayan naman daw siya. Baka kasi sabihin ng iba dyan, hindi, akbayan, tama ba? Akbayan ba to? Yan. Baka kasi, di ba parang breakaway group naman daw sila. Kasi yan ang, yung grupo ni Ontiveros, para di umanong breakaway group daw. Hindi naman daw talaga, di ba sabi nga ni Ka Eric, ito yung mga hilaw na komunista, something like that. Nakalimutan ko na what's the exact term. Pero gayon pa man, ganun yung kanilang ideolohiya di ba? Maaring hindi sila magkakasama in a sense na nag-uusap-usap, maaring ganun, pero yung ideolohiya nila iisa. Hindi maganda, mali para sa akin ng corruption, hindi tayo nasa-surprise na may ganitong epekto. So habang sinasabi, ngayong nasa all-time low ang piso, hindi maiwasan ng mga consumer na mangamba. Ayon sa isang ekonomista, kailangan maghanda sa pagtaas ng presyo ng bilihin, pero may mga makikinabang din sa paghina ng piso. Tataas yung importation cost. Pero dahan-dahan, may konting pick-up yan sa mga presyo ng bilihin. Umakit yung dollar, a little over 59 ngayon, sino makikinabang dyan? Yung mga kumikita in US dollars. Mga exporter, mga YouTuber. Dapat nga maging masaya ako Pero hindi kasi ako masaya kasi ganun din Alam mo, kaya mga kamag-anak ng OFW, di ba? Masaya kayo dahil yung inyong mga kamag-anak na nasa ibang bansa pag nagpadala, dolyar. Sabihin na natin, malaking pera. Pero remember, pangkalahatan, hindi yung laki ng pera nyo kasi may tataas din Tataas din yung parang pataas lang ng pataas. Lumaki nga yung kinikita ninyo pero yung gastos naman dahil ang pag-i-import mas mahal na rin dahil bibilin mo halimbawa yung dating binibili mo ng $1 di 50 pesos yan. Ngayon at tumbas niyang 59 pesos na. So tumaas ng 9 pesos, di ba? Kahit ba ikaw tumaas din yung sahod mo. Mali, hindi pala sahod. Ayuda mo mula sa magulang mo na nagtatrabaho sa ibang bansa. Tumaas man yan pero yung bibilin mo rin naman tumaas din. Kumbaga useless yan mga kaubayan, lalo na dito sa Pilipinas. Taas lang ng taas. Hanggat kaya pang tumaas, tataas ng tataas po ang mga presyo ng mga bilihin, serbisyo dito sa ating bansa. Lagot na. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at maraming salamat. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.